Inisyuhan ang imbitasyon nitong ika-7 ng Nobyembre ng Quad Committee ng Kamara si Atty. Martin Delgra III, abogado at counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa susunod na pagdinig. Ito ay bunsod ng hindi pagsipot ng dating Pangulo nitong Huwebes sa pagdinig ng komite sa issue ng extrajudicial killing o EJK at illegal drugs. Ayon kay House Quadcom Co-Chairman at Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano, tila pinaglololoko lamang sila ni dating Pangulong Duterte sapagkat anya, the excuse is that the former president needs much rest, and assured this committee that he will be present in the next hearing. At the same time, he has a specific date, Mr. Chairman, given to this committee through this letter, after November 1. Samantala, bagamat may pag-aalinlangan sila Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adyong sa pagdalo ni Duterte sa komite, ay nais niya pa ring itanong kay Delgra ang nilalaman ng kanyang liham. Ayon kay Adyong, hihilingin niya sa abogado ni Duterte na ipaliwanag ang mga alalahanin ng dating Pangulo sa pagdinig at sa umano'y subornation of perjury. Itatanong din niya kay Delgra kung aling bahagi ng testimonya ng kanyang kliyente sa Senado ang sinabing pabiro at alin ang seryoso. Ito ay dahil pinayuhan ni Delgra ang panel na humiling ng kopya ng transcript ng pagdinig sa Senado ni Duterte sa halip na ipatawag ang dating Pangulo. Samantala, sa kabila ng mga nabanggit na detalye sa sulat na ipinadala ni Delgra, sinabi ni Santa Rosa, Laguna Lone District Representative Dan Fernandez na ang presensya at mga sagot ni FPRRD sa Senado ay iba sa mga kinakailangan pang sagot sa mga katanungan ng Kamara sa kanya. Bagamat tumutol si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kit Flores sa mosyon na ipatawag si Delgra sa pagdinig, kalaunay kanya naman itong binawi at itinuloy ng komite na pinangungunahan ni Chairperson Robert A. Barber sa ang imbitasyon upang mabigyang linaw ang mga pahayag ng abogado sa dalawang liham. Bukod sa pagiging abogado ni Duterte, si Delgra ay nagsilbi rin bilang hepe ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network.